Kunin natin yung, meron pa tayong oras. Inna hadhil amaliya, ito pong amaliya na to ay jawharus sulukul iktisad. Sulukil iktisad. Okay. Ano yung inna hadhil amaliya hiya jawharus sulukil iktisad? Bima'na ya ikhwani wa akhawati, dito tayo, barakallahu fikum, ang bahaging ito ay yung diwa ng sagradong ekonomiyang asal. Sulukul iktisadi, ang paggamit ng limitadong yaman upang makamit ang pinakamalaking benepisyo. Maximum, ano pangalan? Maximum utility. Aha. Maximum utility. Ano yung maximum utility? Para sa individual at lipunan, al-fardi wal mujtama. No? Individual at lipunan, al-fard wal mujtama. Ito ang puso ng economics. So may puso pala economics, sisters, brothers. Ano sa palagay nyo? Economics heart. Pwede po yan, sister. Sister, economics heart. Economics heart. Ito po ang puso ng economics. Yung maximum utility. Yung sulukul iktisadi. Bakit? Palagay ninyo, yung diwa ng sagradong ekonomiyang asal. No? Ang paggawa, ang puso ng economics, ang paggawa ng matalinong pagpili po, rational choice sa harap ng kakulangan. At saka, anong tawag doon? Sa harap po ng kakulangan or scarcity. Barakallahu fikum. Ang mga pinagkukunang yaman po, al-mawarid al-iktisadiyah, no? Mawaridul iktisadiyah ay likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mawarid ng iktisadiyah ay likha ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagkatiwala. Saan, Sister Fatima? Saan ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa ating mga tao sa lupa. Sa ating tao bilang amana. No? Pag sinabi nating amana, may pananagutan tayo dyan. Pag hindi, nalagay sa tama. Ginamit ng maayos. Naam, barakallahu fik, Sister Fatima. Gayunpaman, ang mga yaman ay may hangganan po. Lahat tayo ay may hangganan. Ang yaman may hangganan. Limitado sa dami, panahon o lugar. Kaya't kailangan gamitin ito sa paraang nagbibigay ng pinakamataas na kabutihan, maslaha at nagbabagay sa Sharia. Ano po ang proseso? Ito ay tinatawag sa ekonomiya na optimization of resources. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa optimization? Optimization of resources. Tapaddalo? Ano ang pagkakaintindi ng optimization of resources? Yala, topic natin dito. Dito tayo. Optimization. Pasensya na kayo sa rating ko. Medyo pangit ang rating ko. Optimize. Okay? Optimization. Ano ang pagkakaintindi natin? Yala, tapaddalo mga economists. Kayo mga economists na kayo, masya Allah. Of resources. Nawala. Patal, Sister Fatima, baka meron kang idea. Ano yan? Parang i-maximize mo po yung paggamit sa example sa mga tao, sa kapital, sa equipment, mga materials sa pinaka-efficient way. Naam, tama. Barakallahu fik. Masya Allah. Gusto ko marinig yung Jazakillah khairan, Sister Fatima, Mumtaz po. Sana yung mga brothers ko. Tapaddalo mga brothers. Akh Musaid and Akh Abdullah. Tapaddalo.
Baka listening mood sila. Okay, continue tayo. Optimization of resources. Isa na yung binanggit ni Sister Fatima. Tama po yun. Ang paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang makamit ang pinakamalaking kabuang kapakinabangan. Ano yung malaking kabuuan na pakinabangan, Sister Fatima? Yung total utility. Total utility. Barakallahu bikum. So, anong halimbawa natin dyan? Example, individual sa antas, personal level tayo. Kunin natin yung personal level. Isang mag-aaral ang may 500 lamang. Maaari niyang piliin kung bibilhin niya ang magpapagawa ng project. Kasi may project siya, marami siyang project. Dahil sa kanyang busy, ay magpagawa na lang ng project. Kung mas mahalaga ang project para sa kanyang pag-aaral, iyon ang unahin. Ito ang tinatawag na ano? Anong tawag dito? In English or Arabic? Banggit natin kanina? Okay, ulitin natin example. Sa individual po na antas, sa personal level, sa mga students, isang mag-aaral ang may 500 pesos lamang. Maaari niyang piliin kung bibilhin niya ang pagkain o magpapagawa ng project niya. Kasi marami siyang project, no? Sa school. Kung mas mahalaga ang project para sa kanyang pag-aaral, iyon ang uunahin. Ito ang tinatawag na ano? Arabic or English? Yala, tafaddalu. Hello? Anong tawag dito? Di ba yung opportunity cost? Apa, opportunity. Aha, ano 'yon? Ano yung language, ano yung economic language niya? Ito ay ang rational choice. No? Rational choice ano? Based on relative importance. Tama, Sister Fatima? Rational choice, no? Opo. Based on the relative importance po. No? Barakallahu fikum. Okay, punta tayo sa antas ng business, no? Negosyo, business level tayo. Inshallah mag-business tayo, Sister Fatima, no? Ano kaya magandang business? Inshallah. Inshallah. Okay, barakallahu fikum. Ang antas ng negosyo sa business level tayo, ang isang negosyante ay may limitadong kapital. Kagaya ko, mag-business ako, mayroon lang ako 100,000, no? Pipiliin niyang mamuhunan sa produktong mas malaki ang demand at balik kita. Nandito na si demand. No? Nandito na si demand. Allah, mahalaga po yan. No? Ano yun? Pipiliin niya yung malaki ang demand at balik kita. Anong tawag sa kanya? Sa economics? Ito ay, ano yung nabanggit natin na pangatlo kanina? Ito ay allocation. Ano allocation yan? According to social welfare. Mga sister brothers? Yan po sa kanya. Sa antas ng Islamikong pananaw, sa Islamic view tayo. Islamic view, no? Islamic economics. Sa Islam po, kailangan lang nating zakat ay isang halimbawa ng matalinong distribution ng yaman. Ginagamit ito upang pakinabangan ng mahihirap at maiwasan ang kawalan ng balanse sa lipunan. One word lang, sister, brothers, zakat. At zakat ay napakamuhim at saka wakaf. Inshallah may subject tayo wakaf dito, no? Inshallah. Barakallahu fiik.
Dito ya ikhwani wa akhawati, no? Law kana al-mawarid, sabi dito sa kitab natin, law kana, no? La shakka annahu law kana al-mawarid ghayra mahduda lama kana hunaka ayu hajatil ikhtiyar. Okay. لو كانت الموارد غير محدودة لما كان هناك أي الحاجة الاختيار. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niya, ya ikhwani wa akhawati, napakaganda po ng economics, no? Nahulugan na kung walang kakulangan, no? Kung walang kakulangan, scarcity sa mga pinagkukunang yaman tulad ng hangin, al-hawa, al-jawi, wala nang dahilan upang magdesisyon o pumili, no? Al-ikhtiyar or rational choice sapagkat lahat ng pangangailangan ay kayang matugunan. Ano halimbawa niyan? Ang hangin ay libre at sagana. Tama po ba? Walang kailangan. No choice. Wala ka ng choice dyan. Wala ng rational choice. Wala ng al-ikhtiyar al-iktisadi. No? Wala ng economic choice. No? Ang hangin ay libre at sagana. Kailangan choice. Kailangan yung choice kung paano ito gagamitin. No? Ngunit ang tubig, lupa at enerhiya ay may limitasyon lamang. Kaya't kailangan piliin kung saan ito mas mainam gamitin. Halimbawa ng agrikultura, industriya at konsumo. Sa ganitong paraan po, ang kakulangan ay nagiging batayan ng agham ng ekonomiya. Ano yan? Ano yan? Agham ng ekonomiya? The science of economics. Kung walang kakulangan, wala ring ekonomiya dahil wala ng pangangailangan magdesisyon pa. Tama po ba? Bakit kailangan Yes pa po. natin ng ekonomiya? No? Pero ang hangin para sa akin, minsan, yung hangin na yan ay hindi libre, sister. Ano sa palagay mo? Libre yan? Hindi lahat ng hangin libre. Okay, sister. Dayan. Kunin lang namin yung kwan dito. 10 minutes. Okay. Sister. Meron bang hangin hindi libre?